Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, John R. Aquino. Pag-usapan po natin ngayon yung pinaplano ng United States na magtayo ng yung tinatawag nilang Pax Selica. Ano po ba yung Pax Selica? Pax Selica is a US-led international economic and security initiative. Nagsimula po yan noong December 2025. Ang purpose po niyan is to secure global supply chains for AI o yung tinatawag nilang artificial intelligence, semiconductor, and critical minerals. Sana naman po, kung sakaling maitayo yan sa my new Clark City, dyan sa Capas, Tarlac, sana naman po, wag naman maabuso yung mga nagtatrabaho na yung sahod lang minimum wages dahil ito po ay international company. Sana naman po again hindi po maabuso kung sakaling matuloy po itong Pax Selica na itatayo sa 2028 sa loob ng New Clark City. Kasi po again international company po to at pag-aari po to ng Amerika. Sa aking opinion, dahil po ang Amerika, sabi nga, safety first, hindi ibig sabihin na itatayo ito sa labas ng Amerika, ay aabusuhin ang kalikasan ng isang bansa. Kagaya ng Pilipinas kung saan itatayo itong Pax Selica. Kung sakasakali po ito ay matuloy, ang projected na mga trabaho ay ahabot po ng 130,000 to 190,000 na mga trabaho makikreate. Again, kung sakaling matutuloy itong tinatawag nilang Pax Selica. Siguro po ang katanungan, bakit po sa dami ng mga bansa, why United States choose Philippines? Because of its strategic location, dyan po sa may Central Luzon. Unang-una po, yung tinatawag nilang economic corridor. Kasi po, dyan sa Pilipinas, marami po tayong reserve mineral, kagaya po ng nickel, copper, at saka po cobalt. At siyempre po, kaya po pinili yan dahil po sa ang mga Pilipino masisipag at marami pong mga tinatawag nilang young skilled workforce. Bakit po again napili diyan sa Central Luzon, diyan po sa loob ng Clark? Unang-una po, kaya po napili yan kasi po malapit yung airport, yung dating former Clark Air Force Base ay meron pong dalawang runway at madali po nilang mailabas from Philippines yung mga produkto. At siyempre po, nandyan po yung, again, yung airport sa Clark, may airport sa Manila, Port of Manila, at saka po sa Subic. Ngayon po, yung mga concern, marami pong concern of course, yung tinatawag nilang community and habitat disruption. Ang explanation po ganito, construction of a massive industrial zone, ang risk po nito, siyempre po yung noise pollution sa mga local wildlife and the potential displacement of a local fairness in the indigenous, yung mga aeta po na community. Ang kailangan po na lote na occupied po ito pong tinatawag nilang Pax Selica, ito po ay 1,619 hectares. Kung i-convert nyo po yan dito sa Amerika, yan po ay katumbas ng 4,000 acres dito po sa Amerika. Ngayon po, ang initial investment actually, ang kabuuan ng Pax Selica ay pwede pong umabot siya ng 4 trillion for energy. Ang initial na investment ng US sa aking pagkakaalam
ay pwedeng umabot ng 10 billion US dollars up to 70 billion dollars. Yan po yung project investment. At siyempre po, hindi lang po ang Amerika ang ang bansa na siya lang ang nag-invest. Meron po tinatawag na mga member of signatories dahil po dito sa Pax Silica. Nangunguna po ang USA, Australia, Israel, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Netherlands, Qatar, United Emirates, India, Sweden, Finland, and siyempre po ang Philippines. As of June 26 po, marami rin pong mga bansang gustong sumali. So in-expand po sa mga bansang kagaya ng Argentina, Chile, Costa Rica, European, I think kasama po dyan yung Germany as well. So yan po yung mga tinatawag nilang member of signatories sa Pax Silica. Again po, hindi lamang po ang Amerika na involved dyan sa project ng Pax Silica. Ngayon po pinag-uusapan sa Pilipinas yung kuryente na gagamitin ng Pax Silica kung sakali pong ito ay matuloy. Sa akin pong pag-aaral, ang kailangan po ay 3,000 to 5,000 megawatts na electricity na gagamitin araw-araw kapag po ito ay full developed na. Ibig sabihin, pag yung pong na-complete na yung project, yung po yung kailangan nilang makonsumo araw-araw, 3,000 to 5,000 megawatts. This is a massive energy. Demand is roughly equivalent to, pag kinonvert mo yung 3,000 to 5,000 megawatts, ito po ay equivalent, yung tinatawag nilang roughly equivalent to 16% to 19% of the total capacity of the entire Luzon grid. So, yan po yung explanation nila. Sabi nga ho ng BCDA plans to have the hub build its own dedicated power infrastructure. So, para pong siguro gagawa sila ng designated na power plant para pagkunan ng kinakailangan nilang kuryente. I think may plano rin ho silang magtayo ng mga solar para makadagdag sa supply ng electricity. Diyan sinasabi nilang project na itatayo diyan sa may Kapas. At ngayon po, pag-usapan naman natin yung tinatawag nilang actually po ang plano ata diyan, yung kung matutuloy po yung construction ay magsisimula po 2028. Ngayon po pag-usapan natin yung projected water demand daily consumption. Estimate po yan 65 million to 90 million liters per day. Ganun po kalaki ang tubig na kailangan nila araw-araw. Actually po 120 million to 130 million liters per day. Katumbas po yan ng pagkonsumo ng 600,000 homes. Yan po yung, again po, ang kailangan nila na tubig dahil kailangan palamigin ang kanilang mga planta sa semiconductor. Again po, ang kailangan nilang tubig, 65 million to 19 million liters per day. At pwede po itong umabot ng 120, pag full operation na po siya, pwede po siyang umabot ng 120 million liters to 130 million liters per day. Yan po yung kailangan nila. Ang ngayon po, sinasabi nila, official state project will rely on, sinasabi po nila na rainwaters harvesting na i-recycle nila. So marami po silang pwedeng pagkunan yung surface water at water recycling. Again po, yun po yung sinasabi nila. Again po,
Marami pong mga advocate ngayon na nag-aalala yung magiging epekto sa environment, lalong-lalo na po yung malapit kung saan itatayo itong Paxeliga. Sana po wag po tayong mag-isip muna ng negative. Let the BCDA explain it properly to those people live around diyan po sa may Capas Tarlac. Kasi po sayang, hindi naman po ako kumukontra kung mayroon pong negative sa ating environment, pero sana po pakinggan muna natin yung mga may advocate. I'm with you. At siyempre po yan, aprobahan po yan ng DENR. At siyempre po siguro naman yung BCDA, hindi po nila basta-basta i-approve yan kung sakasakaling may negative impact sa mga nakatira malapit kung saan itatayo ang Paxilica. Again po, sana po wag tayong maging negative. Like for example po, nung tinatayo yung Bataan Nuclear Plant, hindi po natuloy dahil marami pong mga advocate, marami pong kumontra. Kaya hanggang ngayon po, problema po natin yung elektrisidad. Hanggang ngayon po, mahal ang electricity natin kasi po kailangan nating mga nuclear plant at maraming solar para bumaba po yung presyo ng elektrisidad sa ating bansa. Again po, itong Paxeliga mag-create po again ng mga trabaho, 130,000 to 190,000 jobs po ang pwedeng ma-create ng itong Paxeliga. Again po, wag po tayong maging negative. Let the BCDA, let the Paxeliga company explain what is the benefits, ano po yung advantage, what is the disadvantage. Again po, wag po tayong maging negative. Again po, ang maganda lang po, ang nagtatayo from United States, hindi po kunwari po yung China, they don't care about environment. Sabi nga, ang China polluted. Darating ang panahon, maraming mamamatay na mga tao na nakatira sa China dahil nga polluted, they don't care about environment. Again po, wag po tayong maging negative. Sana po, para sa akin, benepisyo po ito sa ating bansa, hindi lamang po sa Central Luzon, yung magiging revenue. At siyempre po, marami pong makikinabang yung mga construction of the building, yung mga laborer. Pagkatapos mo niyan, yung labor na magtatrabaho sa Paxilica. Again po, 130,000 to 190,000 job. Kung sakasakali pong maitayo ito, magki-create po ng maraming trabaho. At para maiwasan na po yung pag-a-abroad. Hindi lahat po na nag-a-abroad pupunta ng Middle East, pupunta sa malapit sa Pilipinas, kagaya po ng Thailand, kagaya po ng Malaysia. Hindi naman po ganun kataasan ang sweldo nila. Kung sakasakali pong maraming swertein, matuloy itong Paxelica, marami pong giginhawa ng buhay, marami pong nakapagtapos ng pag-aaral, baka magagamit nila yung kanilang pinag-aralan dito po sa tinatayong Paxelica. Again po, wag tayong maging negative. Wag po tayong masyadong maniniwala sa mga negative na balita. 2028, meron pa po tayong mga 2 years bago po masimulan kung sakaling matuloy itong tinatawag nilang Paxilica sa may New Clark City. Again po, ito yung lingkod, John R. Aquino, bumabati po sa inyo ng magandang araw at marami pong salamat sa inyong pakikinig dito po sa Paxilica. Kaya ko lamang po ito ine-explain para maintindihan ng mga tao kasi marami nakakarinig what is Paxilica. So ito po yung Paxilica para magkaroon kayo ng konting idea kung ano po yung Paxilica. Again po, magandang araw. Ito po yung lingkod, John R. Aquino. Saan po kayong panig ng mundo, magandang araw, magandang gabi. More blessing to all of us. Marami pong salamat.